88. Okay. Walang swerving. Ito na yung park ko, baby. So, tinatalikuran muna si Panchita. Masikip naman pala kasi. Medyo mahirap. Yan, buckle up. Very good, Lucas. Inactivate mo yung heated seat there. Mga thunders na talaga. Gusto heated seat. Okay, teka. Guys, please meet my British sister. Guys, guess what? Nandito tayo ngayon sa BYD Manila Bay. It will be an exciting weekend because finally, mahahawakan na natin ang Tang DMI for the weekend. Makakagawa tayo ng PRU test drive, our practical, relatable use test drive. Tara, pasamahan nyo ako. Kausapin natin si Sean. Tingnan natin, sana ready na yung Tang DMI. Tara, tara, tara. Okay, so habang pinaprepare yung Tang DMI, konting ikot lang tayo dito sa BYD Manila Bay. Ayan, meron sila naka-display na E-MAX 9 DMI. And then here we have the BYD Dolphin. Guys, na-drive namin to recently going to Laguna. I'm telling you, na-surprise ako. Iba ang handling nito, iba ang power. Maganda. Currently, meron tong 200,000 discount. So, kung interesado kayo, inquire lang kayo. And then, of course, the Tang DMI in color black. Dito siya ngayon sa center stage. Maganda rin yung black, di ba? Executive ang dating. You just really have to keep it clean. Ganda, executive na executive. And of course, ang napaka-cute na seagull. Tadaan! Nice. And of course, ang pinapangarap ko at hanggang ngayon pinapangarap pa rin na BYD Shark 6 DMO. Astig talaga no? Look at that. Ganda ng ground clearance, laki ng gulong. Ito yung masarap sa mga adventures namin ni Madam Pea. Konting ipon pa. Guwapo, no? Astig. And of course, ang very memorable sa amin na E-MAX 7. Kapag nakikita ko yung E-MAX 7, it always reminds me of our beautiful memories yung bakasyon namin sa Cebu. Unfortunately, medyo malungkot ngayon sa Cebu kasi kakatapos lang ng earthquake. Eto, binagyo, binaha sila. So, my heart goes to our friends and relatives sa Cebu. Hopefully, okay kayo dyan. Anyway, BYD E-MAX 7. Very comfortable. Ang sarap nito pang city driving, pang family. Napaka-spacious. And syempre, ito namang Atto 3, no? Yung full EV na medyo mas maliit ng konti sa C-Line 6. You know, halos na drive na natin lahat ng mga BYD models and meron na tayong mga kanya-kanyang memories dito, no? So, pag Atto 3, syempre, naalala natin dyan si Sir Miko, tsaka yung friend natin, si Electric Car Guy. Diba? Atto 3. And, of course, si Sir Dennis. Full EV, sakto lang ang size. Masarap din pang city driving. Masarap sa traffic. Mag-park sa mga mall. Hindi masyadong malaki. And of course, pagdating naman dito sa BYD Seal 5, ang memory ko dito, si Sir Alex. Kasi hanggang ngayon, binubudol ko pa rin siya na bumili. Type na type niya to, lalo na yung premium. Sir Alex, buy na tayo. Punta tayo sa BYD Camsor. And then, the Sea Lion 5. The small brother of Panchita. Ayan. SUV. Malaki din ang price difference nito, about 400,000. So, kung gusto mo ng SUV ng crossover na hindi kasing laki ni Panchita, pero mataas din naman ang ground clearance, mas easier to maneuver, and of course, naka-DMI, and of course, still the star of the show, si Panchita in color white. Guwapo pa rin, no? Pilit na tinatapatan.
pilit na kinukumpara, di ba? Marami ng iba-ibang models ang sinusubukang tapatan to, pati sa presyo. Still the star of the show. Lalo na in my favorite color, white. Uy! Ready na yung Tang DMI natin. Yes, okay na ba, sir. Sean? Ready, Ayun! Thank you, Sean, ha? Thank you, sir. Yun, thank you. Enjoy naman to Tang DMI. Thank you. Guys, si Sean. Alright, let's go. Alright, sir. Thank you. So, guys, this will be our SUV for the weekend. So, this is the Tang DMI in Moonstone Gray. So, thank you very much kay BYD Manila Bay at nagkataon available, lalo pa yung favorite color ko na Moonstone Gray. O, tara na. Let's go! Malungkot na balita. Si Panchita nabangga. Ay, nakakalungkot. Buti na lang, pinush down ko lang, tapos tinulak kong gano'n, papasok. Yun, kumapit na. Ayun, no? Tinulak lang, oh. Walang gap. Walang gap. Wala rin dito. This is the moment of truth. O meron lang chemical na pantanggal ng adhesive. Ayan, adhesive remover. Ayan, tanggal na, oh. Wala na. Oh, ang kinis na. Ito rin. Wala rin. Ang linis. Parang walang nangyari, oh. Smooth na ulit. Call in Vitec now, schedule your PPF installation, mention Team DTV, and get a discount. Before we start, let's check our SOC. We are at 70%. And yung fuel natin, merong estimated range na 541 kilometers. And trip A, we will reset that. Ayan, reset natin. Yun, 0. Regen braking. Subukan muna natin mag-high, ano? Kasi parang gusto ko muna mag-one pedal driving most of the time para hindi tayo tapak na tapak sa brake. But we'll see. Kapag na-feel na natin tong Tang DMI, tingnan natin kung saan ako mas comfortable. And then, ito, ibaba ko lang to sa, I wanna put this back to 25 lang. Oops, pwede pala siya hanggang 20. Okay guys, so we are now driving the BYD Tang DMI in Moonstone Gray, my favorite color. Okay, so after I've shown you yung mga nireset natin dito sa instrument cluster, yung mga other things that I changed, naka full EV tayo, naka eco mode. Okay, so yan muna ang gusto kong i-observe, and nireset na rin natin yung trip meter, right? So we are using trip meter A kasi we want to measure the energy consumption and gas consumption later kung kakailanganin man. So nandito kami sa BGC, dadaan lang kami ni Madam Pea sa Landers kasi mahaba na yung buhok ko. Lumalabas yung mga white hair. So subukan ko magpagupit kung sana maikli lang ang pila, and then mamaya marami kaming errands. Magsusundo kay Dichi sa school. Well, good thing si Achi hindi namin kailangan sunduin kasi dala niya si Panchita. So, yeah, magandang use case. It's Friday, ma-traffic. Tingnan natin yung energy consumption niya. And so far, magmula nung umalis tayo kanina sa BYD Manila Bay, nag-consume na tayo ng 7%. So, from 70% SOC, 63% na lang ngayon. So, nag-consume na tayo ng 7%. Pero tumakbo na tayo ng 8 kilometers. Okay, we are now here sa parking ng Landers. Ito, mukhang hindi tayo dyan kasya. Mababa yung headroom. Hanap tayo ng iba. Okay, baba tayo sa basement. Okay naman siya i-maneuver sa loob ng basement parking. Tama lang din talaga ang size ng Tang DMI. Actually, parang size lang din siya ni Panchita eh. So, ayan, nakapag-park naman tayo. Sakto lang sa slot, you know? Sakto lang talaga yung size ng Tang DMI. Hindi masyado malaki, and just look at the headroom. Kasya siya sa may mga ganito situations. You know? Hey guys, good morning. So, maganda pa yung panahon ngayong Sabado. Expected na magla-landfall si Juan mamayang midnight. So, ayun, hopefully
makapag-drive pa tayo ng maayos-ayos, ano. So kahapon after ko magpagupit, si Madam Pea ang gumamit itong Tang DMI, sinundo si Dichi, tapos nag-grocery. Hinayaan ko na muna siya para, makapag-honeymoon sila ng Tang DMI. Kasi ako, like I've told you before, na-drive ko to sa China and, nakapag-slalom ako nito, di ba? So, ayun, kagabi, pag uwi niya, alam niyo kung anong unang sabi sa akin? Dapat daw ito ang kotse niya. Tuwan-tuwa siya sa may difference ba yung upuan? Sabi mo, mas feel mo yung upuan niya, mas komportable sa likod mo. Kasi may may scoliosis to kaya medyo sensitive din yung likod niya. So anyway, ako naman, first impression ko, eto yung suspension niya, tamang konting tigas. Alam mo yun? Comfortable siya, pero may konting laban siya sa mga rough road natin. Pero yung konting tigas niya, hindi siya comparable sa dati naming Ford Everest. Malayo. Comfortable to. Agree? Agree. Oo. Hindi to kasing alog. Okay? Kasi we all know naman among the PPVs, Fortuner Montero, Terra, Everest. Yung Everest is, including Terra, yung dalawang yun ang mga, sa category nila, yung dalawang yun ang considered comfortable na. Pero ito yung kumpara mo doon, malayo to. Comfortable, sobrang mas comfortable to. Si Doug kasi more on comfortable siya sa category ng truck. Yes, the PPV. Ha? PPV tawag sa kanila. Oo. So ito, hindi siya papunta sa truck category. Okay, gets. Yun. So kung bago kayo sa channel namin, ang tinatawag niyang Doug, yun kasi ang name nung dati namin Ford Everest. Yun yung pangalan niya. Okay? And so far, ayan, yung SOC natin is 24%, pero hindi pa umaandar ang engine. Naka full EV pa rin tayo. So if you guys remember, nung nag-umpisa tayo, SOC natin was 70% at zinero out natin trip A. So from 70 down to 24 now, ang natakbo natin is 43.2 kilometers. Pure city traffic yan ha. So ilan yun? 70 minus 24, ilan yun? Isa pala sa napansin kong difference niya, kay Panchita, pag sinet mo yung SOC, pinakamababa is 25%. So parang at 25% tsaka magki-kick in yung engine. Ito, yung lowest niya doon sa settings is 20. Ang lowest na SOC nito is up to 20%. Kaya siguro hindi pa nagki-kick in yung engine. So ayun, malayo-layo pa. So just imagine kahapon galing sa Manila Bay, dinala namin sa BGC sa Landers, malayo yon. And then umikot ng Mandaluyong, San Juan, Ortigas, no? Konting Pasig. Ikot-ikot, yun ay umabot ng 40 kilometers lahat-lahat. Pure city yun ha. So pure city, pure EV, eco mode, walang gasolinang ginastos. Na-consume. Yan ang beauty ng DMI. So kung sakali lang kagabi sinaksak namin to, nag-charge kami, then we have another full mga 100, more or less, hindi ko pa masabi pero more or less may mga 100 kilometers ulit kami na pure EV. Yan talaga ang pinakang advantage ng DMI. So you get to enjoy the best of both worlds, no? And kung mamaya maisipan namin bigla, tara takbo tayong Tagaytay, hindi namin kailangan mag-alala kung saan maghahanap ng charging station. As long as may gasolina kami, go lang ng go. No? Yan yung pinakang advantage ng DMI. Papaha-drive-in ko rin si Achi para marinig din natin ang feedback niya, from a younger generation. And then si Madam Pea, papag-driving ko pa ulit, perspective naman from a mother. Basically, yan yung pinakang concept ng tinatawag nating PRU test drive, PRU test drive. Practical, relatable use case. Hi, Dichi! Hello! So kumusta? Kumusta dyan sa likod? I mean, ito rin yung ginamit nyo kanina nung hinatid ka ni Achi, di ba? I mean, ni Mami sa school.
Kumusta? How do you like the second row? It's like Panchita, but then the legroom is smaller. Pero gets naman. Shorter? Shorter yung legroom. Yeah, I also noticed that shorter naman talaga ang legroom nito. Kasi nga, to make more room space dun sa third row. Yeah, kasi honestly, si Panchita, for our sizes, Panchita is a little too big for us eh. Sobrang spacious, sobrang comfortable. Hindi naman tayo sobrang matatangkad. Ikaw lang naman pinakamatangkad sa atin. So, anyway, yeah, kaya average Filipino size, talagang maluwag na luwag si Panchita. So, yun yung sinasabi ni Dichi. But, you're still comfortable, di ba? Okay. How about the seats, the leather? Yeah, same lang ni Panchita din. Overall comfort. Anong feeling mo? Pareho lang? Yeah. I should really start letting you drive, no? Para makapagbigay ka na rin ng opinion mo. Matagal-tagal pa. Okay, dito muna kami sa Battery and Co. and Company. Dito sa White Plains. Magko-coffee muna kami ni Madam Pea kasi meron kaming mga kamit at 1 PM. Alright? Gwapo talaga. Kahit likod lang. Okay. Let's go. Guys, masarap ang mga pastries nila dito. Tsaka coffee. Kung hindi pa kayo nakakapunta, punta kayo dito. Yan na. Black Americano. Ube buko pie. And then, ano to? Iced cappuccino. And ikaw? Ano ka? Ano ka? You're my cutie pie? Ang corny! Okay, Achi is driving! Ano, so far? Okay naman. It feels like a slightly bigger Panchita. Bigger? Like length? Slightly longer. Oh, longer. Or baka that's just me thinking that there's a third row. I'm still estimating. Or maybe you mean taller. Yeah, this is definitely taller. Ang chime niya. Yeah, medyo lang no. Thin. Kumusta man yung very good? Good. Very similar kay Panchita, no? Pag may konting pothole, huwag kang pipreno. Hindi ko sinabing ibagsak mo, but I mean, para ma-feel mo yung difference ng suspension. Yeah, mas maganda ang suspension ito. Huwag mong i-influence yung opinion niya. Huwag natin sabihin sa kanya kung anong difference. Para let her... We are going down the Shangri-La parking. Ayos lang. Medyo masikip. But masikip naman talaga itong parking nito. Sea Lion 6. Stone Gray. There you go. Panis pa siya. Okay, there's Achi parking again. Masikip naman pala kasi. Medyo mahirap. Okay, we're moving to Mega Mall. Parang walang bagyo ha? Porket walang pasok. Panay naman ng pagmamall. Alright guys, kasama natin si Ted. Ayan. And my two sisters and pamangkin. And of course, Lucas Pogi. Tara. Okay, you stay at the third row, Lucas. You provide feedback if you like the third row. Am I going to be the only one back there? Yeah. Okay. Yan, buckle up. Very good, Lucas. Got it? Oh, good? Inactivate mo yung heated seat. Where is that? Right here, I think. Ayan. There.
Thunders na talaga. Gusto heated seat. Na-miss ni Mimi yung Lexus. Sa Lexus. Saka may memory seat na. So, No, ano lang yan. Hindi siya memory seat. Convenience lang. When you open the driver's door, magba-backward lang yung seat mo para madali ang ingress. Okay, teka. Guys, please meet my British sister. And this is my pamangkin. Sound effects for the British people. Okay. What? Again? British people. Oh, bottle of water. Like, you swallow your throat when you say water. What? Oh, ayan. Siyempre, si Ted, kilala nyo na. And then, si Tita Mimi. this is my second time. Wait, ala, yan na. Mga warning na. And the RMC na to. Uwi na raw kayo. Rainfall warning. Lahat sila pinauwi. Nag-announce kanina sa Mega Mall 6:30 daw ang closing. Kaya nagsaraduhan. Is it orange? Have this warm seat. Parang it's like for muscle aches and pains. Oh, maluwag kami ha. Lugo. Ayan o. Very comfy. Oh, hindi dikit-dikit ang shoulders namin. Yeah, exactly. And then even the space of Tsaka yung legroom. Ayan. and then I like this for my back. Ito yung dito. Yan. Alin. This one here, you know. Yung may lumbar support. Yes, yung support. Yan nga ang sinasabi lagi ni Piam. Iba daw yung upuan nito. Yeah, I like it because it dito mismo sa lower hindi yung malubog. Oh yeah. Oo, parang It's really good. parang tama ang back position. Ano lang ipiyahin namin na Bicol? Yeah. So, naka-ano ka, Ted? Naka-normal ka, no? Yeah, Normal ka daw. Normal. Hindi abnormal. Normal ka ba ngayon? normal. Open natin yung sunroof para maliwanag. Have the right to be this freaky. Iba, no? Mas magaan, no? Mas magaan. Oo. Smooth ba? Yeah. May warmer din yung ito, Steering wheel, wala. Marami silang features na binawas from the full EV para to make this more affordable. Magkano na to? Sa 2,098,000. 2098. 20. Oh. Yung 3 million, di ba? Yung full EV. Oo, more than 3 yun. 3.4 yata yun, 3.5. Yan. Yeah, I'll go for this. Mas gusto mo to? Oo, kasi doon sa full EV nila. Kasi feel mo yung comfort saka yung luxury feel. Yeah. Yeah, tsaka yung passenger mo dito, really, this really makes a difference, you know. Yan. Lalo na kung long. Long drive. Oo. Sige, drive natin ito ng Bicol. Spacious Yeah. pa yung sa likod. Ang luwag, o, tinan mo. Si Exactly. si Tita Mimi, ang luwag-luwag ng legroom. And yet, dito sa likod, dito rin. maluwag pa din kami. So, hindi pa nakasagad. Oo, ganun din dito. Kay Nikki. Ganda? With this price range, sa 2 million. Sakto lang. Sakto lang, no? Suspension nito a lot better sa hindi naman sa bakas doon sa Sea Lion Yes, agree. 6. May pagka-stiff. Oo. Ng suspension. Pero sarap talaga ito, i-Bicol. I-try natin yung mga lubak-lubak. Let's see. Ayan, ataw. Oh, ayan, may lubak. Ano, okay ba yung response? Oo. Normal pa lang yun, hindi pa yun sport. Okay guys, so this time subukan naman natin i-drive tong BYD Tang DMi sa highway. Kasi for the past 3 days, dito lang tayo sa city, and then i-monitor din natin yung energy consumption niya. So, nakapag-charge tayo nito, na full charge ko to, I think, was it yesterday or the other day?
So, hindi pa tayo nagpapakarga ng gas, ano? So, today, ang scenario na gagawin natin, like I said, highway tayo. Kasi nga naman, even back, yung na-test drive ko to sa China, nandun mismo yung sa circuit. So, although alam ko naman na malakas yung acceleration niya, na-feel ko na, pero iba pa rin yung experience naman ng tuloy-tuloy kang mabilis. Sabihin natin, 80 to 100 kph na tuloy-tuloy sa expressway. Yun naman ang gusto nating pakiramdaman, and dalawa kami ni Madam Pea na nagagawa ng ganung test. Alright? Naka-SOC 77% tayo, isi-zero ko trip A. Ayan, nag-zero na. Naka-eco mode lang tayo, and okay, lipat lang tayo dito sa second lane ng SLEX. Huwag tayo dito sa inner lane. So, na-drive lang tayo ng yung normal na cruising speed namin kung paano kami mag-drive ni Madam Pea, no? Yung normal kong pag-drive with my family. So, ayan, naka-eco mode. We are now at 77, 78 kph. Maganda ang noise, vibration and harshness niya, yung NVH. Parang si Panchita din. Pero less ang road noise. I mean, yung noise ng tires mas minimal to. I think that is because hindi siya masyadong low profile, no? Although rim 20 to, si Panchita naman rim 19. Although mas maliit ang rim niya, pero yung series naman, yung yung tire wall nung kay Panchita mas manipis, ito mas mataas. Kaya ayan, I think that is the reason bakit mas tahimik. And compared naman din dun sa full EV ng Tang, yeah, mas tahimik to. Okay? So, lipat na tayo sa from Eco, lipat tayo ng normal. Okay? SOC natin is still SOC natin is 76%. Ayan, nakatakbo na tayo ng 2 kilometers. Yes, may malaki ang difference pag move mo sa normal. Okay, overtake tayo ng konti. We are now at 90 kph. Ayun, kaya pala parang may naririnig ako doon sa likod. Ayun, meron palang isang window na hindi fully closed. Ayun, lalo pa tumahimik. Yan, napapalingon ako kanina eh. Okay, so dito na tayo sa toll gate. So, okay naman siya sa normal. After the toll gate, ano tayo? Lipat tayo ng sport. And arangkada tayo ng konti. Sport. Okay, may balance pa tayo. Okay, floor! Oy, grabe. Ano? May torque steer. Ang lakas. Lakas ng power ng motor. Naramdaman kong gumanong talaga yung gulong eh. Reminds me of the time na nag-slalom nga tayo sa China. Lakas. Sarap. Sarap ng sport. Okay. Chill driving tayo. Dito tayo sa second row. Sa second lane. Wala pa yata akong kape ha. Kanina pa ako mali-mali ng words. Ikaw, Madam Pea, kumusta? Ano pakiramdam mo bilang passenger? Naantok. Naantok? Ano kasi Dichi? So, ganun ka komportable? Oo. 88. Okay. Walang swerving. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 seconds kung binitawan, wala siyang significant na ganun. I think it's all good. Okay, kaka-exit lang natin dito sa Alabang, no? So, like I said, minomonitor natin yung energy consumption natin. Teka, ETC. Kahit saan, ano? Pwede. 69% ang SOC natin.
And tumakbo tayo ng 13.6 kilometers. Madam Pea, calculator. Okay, so nag-coffee lang kami dito ni Madam Pea sa Molito. Lagi ako nalilito dito. Molito, sa Alabang. Ayan, so andun yung BYD Tang DMI. So balik na tayo. Tapos si Madam Pea naman ang magdadrive. Okay, so nakapaggawa tayo ng computation doon sa Starbucks kanina. Alright, so yung travel natin kanina, no? Going to Alabang Town Center, from 77% SOC down to 69, that's 8%, no? May 8% yung na-consume natin. Tinakbo natin is 13.6 kilometers. So, if you do the math, approximately 7.9. Sabihin natin 8 kilometers per kilowatt hour ang consumption sa highway. Alright? Pero maikli lang yon, no? From EDSA lang yon hanggang Alabang. Siyempre, pagka mas malayo, mas may regen, mas magiging energy efficient pa siya. Ayan, gusto niya daw dito sa Skyway. So, right now, naka-eco mode ka pa rin. Naka-full EV pa rin tayo, tama? Kasi mataas pa yung SOC natin, 61%. Ano? Ito na yung park ko, baby. So, tinatalikuran mo na si Panchita? Ha? Mas bagay ito sa akin. Bakit? Ba't mas bagay sa'yo yan? Mas mataas, tapos And then? mas buwelo, mas bigger. And? Mas comfortable yung upuan. Bakit? Ba't mas comfortable yung upuan? Ba't mas comfortable yung upuan? Kasi may lumbar support na, di ba? Okay. How about going back doon sa dati nating sasakyan, yung Ford Everest? Si Doug. Mas gusto ko to compare sa Everest kasi parang combination kasi siya ng ni Panchita and ni Doug. Combination. Okay, para sa mga bago sa channel namin, ang tinatawag naming Doug is yung dati naming Ford Everest na 3.2 all-wheel drive. Okay? Yun yung 5 cylinders na malaki. So, sinasabi mo ngayon parang combination. In terms of what? Combination, comfort nung yung pagka mataas niya, tsaka yung takbo ni Panchita. Basta combine yung dalawa. Okay, parang nakukuha ko yung ibig mo sabihin. Yung Everest kasi mas mataas. Hindi naman to kasi taas noon. But mas medyo mataas na rin to. Pero hindi siya yung papuntang truck. Yes. Okay. Gets. Pero malayo ang comfort nito doon sa Ford Everest. Oo. Malayo. Mas maganda to. Okay. Kung makapiga ka ng accelerator, ganun ako ng ganun, naka-eco mode ka lang. O sige, pagbigyan. Ano? O, ayan, normal. Sige, mag-overtake ka. Ang bagal mo, 60 ka lang eh. Huwag lang tayo lalagpas, ha? 70. Okay, overtaken mo yan. Para maramdaman mo. Oh, yabang ha. Ang yabang. O, tama na, balik ka na dito. Enough na yun. Pinagbigyan lang eh. Ganda. Pero yung hindi ko masyadong type yung nito. Yung alin? Hazard. Kakasabi mo lang na type mo yung hazard? I mean, yung tunog. Yung bakit? Pong-dong. Bakit? Wala lang. Parang ang sexy lang ng tunog. Yung turn signal. Tunog. Turn signal. Oo. Pala, sorry. Paano ang sexy? Yan mo. Oo. So, hindi mo siya pansin na hindi siya yung parang gusto alarming na gusto mo yung mas maano pa. turn signal ka. Okay. Mas gusto ko yung kay Panchita. Okay. Yung iba naman, natitense sa ganun, ayaw nila na masyadong maingay. Ikaw pala, mas gusto kasi mo ito, yung... like, yan, hindi mo rin napapansin kung naka-on pa ba siya or hindi. Okay, gets.
Malit na bagay na lang yun. Oo, yun lang naman sinasabi. O sige, mag-sport ka na. Wait. Oh, bakit? Okay. Naka-sport na? O yan, naka-sport na. Paliparin mo na. Grabe ka naman. Sisilaw. Pitik-pitik ka. Ganda oh. Sarap na acceleration, ano? O guys, naka-sport mode na tayo. Umabot na tayo ng 80 kph. Hindi pa rin umaandar ang engine niya. Okay, maraming nagtatanong sa atin yan sa mga comments kung pagdating ba ng mas mabilis na takbo, mag-i-engage na daw ba yung engine. Hindi. Ang main factor talaga for the system to activate the engine is yung SOC mo. So katulad yan, hindi yung speed katulad yan. Ano ang SOC natin? 57. So nasa 57 na yan Parang isipin mo, mag-50% na baka akala mo parang low na yung state of charge. Hindi pa rin. 72, 73 ang kph ang takbo natin. And yet, we are still on full EV mode. Ganyan ang beauty ng DMI. Hanggat kaya pang i-sustain ng battery tsaka ng motor, yun talaga muna ang gagamitin niya. Para bang ayaw niyang gamitin yung fuel as much as possible. Ang smooth ng takbo. Yeah. Iba acceleration So kahit on paper sinasabi na 310 Newton meters yung torque nito, pero mataas ang horsepower nito 200 something, hindi ko lang maalala exact figure. And yun nga kasi for some reason iba ang acceleration nito. Tsaka yung tunog, wala masyadong tunog sa labas. Tahimik, no? Tahimik talaga. Parang consistent naman. Halos lahat naman ang nadadrive nating BYD. Maganda ang NVH, no? Tahimik. Hindi, si Panchita, di ba? Nung first natin na drive yun. Kung ano yun, dahil lang sa... Oo. Mas maingay ng konti ang si Panchita, yung gulong niya. Kasi nga, katulad ng sinasabi ko kanina, mas low profile kasi ang gulong noon. I think dahil sa size ng gulong, manipis. Ito, dahil medyo pinalaki nila, I really like what BYD did to the Tang DMI. Kasi yung full EV nito, yung Tang full EV, 21 inches ang rims noon. Kaya yung gulong niya, manipis, low profile. Mas may road noise yun. So may maingay. So ito, dilitan nila yung mags, 20, smaller by 1 inch. So, kaya yung tire, yung tire wall, mas makapal. So yun, mas balance ba? Pag mas makapal, mas tahimik. In general, I mean, talking about exactly the same tires. Siyempre, iba naman yung mga quiet tires na iba ang compound. But in general, kapag mas manipis, pag mas low profile, mas maingay. So ito, I think, perfect balance. Sakto lang yung timpla using 20 inches max. Okay, so malapit na tayong makabalik no? So quick question, one last question, Madam Pea. Eto, nandito tayo ngayon sa EDSA. Familiar ka naman dito sa mga mga lubak-lubak dito. Ano ba pakiramdam kumpara sa Everest? Everest naman, mas maalog siya. Ito hindi masyado. Kumpara sa Subaru XV? Nakalimutan ko na. Nakalimutan mo na. Ako, masasabi ko medyo pareho. Neto? Oo, kasi gusto ko rin ang suspension ng Subaru XP. Masasabi kong comparable dito. Tsaka halos pareho sila ng ground clearance. Nasa 200. Talaga? Yes, nasa 200 din 'yon. Centimeters. No, 200 millimeters. 200 centimeters. Laki nun. So anyway guys, yan. May motor. So, ayan yun ang maganda sa kanya kasi ito pala meron siyang blind spot detection. So, hindi nga lang tumutunog. I don't know kung baka may settings lang dito, And then, wait lang, yung ilaw pala last time na nasa side, ano yun? Yung ilaw niya, katulad dun sa full EV, na-maintain pala nila dito.
kapag nag-turn ka lang na manibela mo na madilim, naka-on yung, kasi may auto-on function yung headlights, di ba? Pag naka-activate yun, tapos nag-turn ka ng steering wheel mo, masisense niya na liliko ka. May ilaw sa dulo, sa gilid na automatically will open. That will give you more illumination sa corner. Kasi typically, di mo na masyado makikita yun. So, may ganun pala siya, napansin ko kagabi. So, another bulb yun ng ano? Yung part yung sa LED niya sa headlight, at tingin ko yung dulo nun. Yun ang nag-activate. Guys, quick demo lang kasi for the past vlogs natin about the BYD Tang DMI, panay dun yung napakita ko sa inyong entry point dito sa third row seat, no? Ang mas proper way of accessing yung ingress natin to the third row and third row is dito pala sa right side. Ayan. And salamat din sa isa nating subscriber na pinoint out niya yun sa akin in one of our videos. And he is correct. Sorry, di ko lang maalala yung name niya. So, ayan, dito. Mas madali. Ayan. Mas madaling pumasok. Okay? Kasi dun sa kabila, mafo-fold flat mo siya. Medyo awkward sumakay. So, ito, very easy. Okay, so I think at this price point, yung BYD Tang DMI, 2,098,000 Philippine pesos. At that price point, I think comparable to sa tipong Toyota Fortuner, Ford Everest, Nissan Terra, Montero, ano pa ba, MU-X. I think if you are in the market for those mga third row na SUV, isa to sa mga options na magandang tingnan nyo rin. Okay? Well, ang downside lang nito, obviously, number one is the ground clearance. Hindi siya ganun kataas. Alright? But, ang laki din ng benefit mo sa DMI technology niya. Sobrang tipid. Okay? Like what I've been saying, yung sa kay Panchita noon, yung consumption namin sa gas nung dating Ford Everest namin tsaka yung Subaru XV, yun na ang pinang-monthly amortization namin kay Panchita. Konti na lang dinadagdag namin. Malaking bagay talaga. Yung comfort sa likod, I would say, yung space niya in terms of space, I would say hindi naman siya significantly bigger or more spacious kumpara sa Ford Everest and sa Terra. Kumpara sa Fortuner and then Montero, mas maluwag talaga to. But, hindi lang space ang pinag-uusapan natin. Iba yung suspension kasi nito. So, maybe not significantly bigger, pero malaking difference, very significant yung comfort, yung suspension, iba. So yeah, if you are currently in the market for an SUV, a 7-seater SUV that you want the entire family to be able to fit, I highly recommend that you check out the BYD Tang DMI. Bisitahin nyo si BYD Manila Bay or si BYD Greenfield. Look for Sean. Okay? Madali lang naman magpa-schedule ng test drive. Alright? Para ma-experience nyo yung acceleration, yung power ng DMI, and then yung comfort nitong interior niya, yung leather and all that, and then of course yung suspension, and of course ang pinaka-importante sa lahat, pasakayin nyo yung magiging passenger nyo sa third row seat para ma-compare nyo. Okay? So that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aming practical, relatable use test drive edition for the BYD Tang DMI. Right? Thank you guys for watching, and as always, please drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.